Mommy, can we go to the mall? Tanong ni Elian sakin habang gumagawa ako ng disenyo. 50 designs, pero malapit ako magkalahati at isang araw na lang bago ko maipasa. Nagyayaya si Elian na minsan lang gustong lumabas. Okay, sabihan mo ang dalawa na maligo sila ay magbihis. Sabihin mo kay Myrna, aalis tayo. Nasal-ayan ko ang ngiti sa mukha ni Elian, agad siyang kumaripas ng takbo papunta sa itaas. Tinapos ko ang last na disenyo, para makapaghanda na rin. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Erwan. I need his help, hindi ko na gusto maulit ang nangyari sa airport pagkarating namin dito. Yes Gemela, busy ka ba? Tanong ko, kung busy siya si Myrna na lang ang dadalhin ko. Hindi naman bakit, sagot naman niya. Aalis kasi kaming pupuntang mall, nagyaya si Elian, siguro ay may gustong puntahan. Samahan mo sana ako, ayaw ko na ulit mangyari yung nangyari sa airport, noong nawala si Cronus. Sige ba, okay na okay sakin. Text me kapag nandoon na kayo, tatapusin ko lang itong meeting. Napapikit ako at mahinang napamura. Nasa meeting pala siya, tapos tumawag-tawag pa ako. Napasapo ako ng noo, dahil sa ginawang abala. Sige, see you later. Ani ko at tinapos na ang tawag. Nakakahiya naman baka anong sabihin nila kay Erwan. Umiling-iling na lang ako habang nililigpit ang aking mga gamit. Nang matapos ay pumunta na ako sa taas, para makapag-ayos. I took a bath and do my essential. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako, I wore black dress paired my sandals. Naglagay ako ng lipstick sa aking bibig, at nagsuklay bago ako tuluyang lumabas. Wow ma'am, parang mukha kang dalaga. Puri ni Myrna nang makalabas ako. Ngumiti lang ako sa kanya, at inayusan ang mga anak ko. I combed their hair and sprayed them some perfume. Nilanghap ko ang kanilang amoy, at hinalikan sa leeg bago sila binuhat isa-isa pababa sa kanilang kama. Ma'am, ilang taon na po kayo? Sabi ni Myrna habang nakatingin sa katawan ko. I'm 24 Myrna, why? Tanong ko habang pinapasuot ko ng sapatos ang tatlo. Bata niyo pa pala ma'am noong nabuntis kayo sa tatlo. Pero ma'am mukhang wala kayong anak, ang sexy mo rin. Ako nga noong pinanganak ko panganay ko lamubo na ako bigla. Kwento niya sabay tumawa. Lumaki nga ako noong pinanganak ko itong tatlo. Natakot rin ako noong nalaman kong tatlo, wala namang triplets sa pamilya namin. Sabi ko pa. Nako ma'am, baka sharpshooter ho si sir, kaya naging tatlo ang anak nyo. Super sperm kung baga, isang pasok boom tatlo. Aniya at may pa-effect pa. Naloka ako sa sinabi ni Myrna, daming alam nito, kaya ano-ano na lang tinuturo sa mga anak ko. May sharpshooter pang alam. Paano kaya kung may mga kapatid sa ibang babae mga anak ko? May point din ang sinabi ni Myrna, isang pasok tatlo agad. Sana naman wala. Let's go big boys. Yaya ko, ayaw na nilang tawagin ko silang babies, kaya big boys na lang, mga maarte din. Palabas kami ng building habang hawak ko si Cronus at Elian, si Elian naman ay nakahawak kay Cronus. Naghintay kami ng taxi nang makita ko ang isang pamilyar na sasakyan. Huminto ito sa harap namin, at binababa ang kanyang bintana. Tito Erwan. Agad na sabi ni Elliot nang makita ang lalaki. Sakay na. Aya niya at sumakay kami roon, inalalayan ko silang tatlo papasok sa loob ng makaupo, ay sa front seat ako umupo. Mabuti na abutan ko pa kayo, hindi ka kasi nagre-reply sa text ko. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya, at agad na binuksan ang dala kong shoulder bag. Kinuha ko ang phone, at napasapo ako ng aking ulo. Mayroon nga siyang text na 7, at may missed call pa na 3. Nagsorry ako sa kanya at sinabing busy ako sa 3, kaya hindi ako nakasagot. Ano bang gusto mo Elian? Bakit ka pupunta ng mall? Tanong ni Erwan kay Elian, habang ang mata ay nasa daan. Mommy said he will buy me guitar, so I want to look for a good guitar. He said in a casual tone. Parang nakikipag-usap talaga siya sa matatanda. Tumango-tango si Erwan. Bakit ano bang meron? Bakit si Elian lang bibilhan? Paano si Elliot at Cronus? Tanong ulit ni Erwan. I don't want to interrupt them, kaya hinayaan ko na lang ang tatlo ang sumagot sa lahat ng tanong ni Erwan. Parang kailan lang bago lang sila nagkakakilala, close na agad sila,
nananalaytay din sa kanila ang dugo ni Erwan, kaya siguro ganun kadali. It's our birthday tito. We have a little party, you want to come? Si Elliot ang sumagot kay Erwan. Really? When? So that I can clear my schedule. Aniya na mukhang excited sa birthday ng tatlo. Next month pa po. Ani Elliot at tumawa pa. October 16 tito. Malayo pa pero excited na itong si Elian na magpatugtog eh. Ang ingay nga noon binilhan siya ng drum set ni mommy. Parang may fiesta sa bahay namin palagi. Kwento ni Elliot. Mukhang mangha na mangha si Erwan sa sinabi ni Elliot, tungkol kay Elian dahil napanganga siya. You want to be in a band, Elian? Or just your hobby? Tanong ni Erwan kay Elian. I just love it. I want to play music. I don't want to be on a band. It's annoying you have so many fangirl, kay Elliot pa lang nga annoying na. Paano pa kaya kapag dumami? Tago akong natawa sa sagot ni Elian kay Erwan. Hindi na nagtanong pa si Erwan, at nagmaneho na lang papuntang mall. Erwan parked his car at excited na lumabas ang tatlo sa sasakyan. Pumasok kami sa mall, at agad kong naramdaman ang lamig mula sa aircon nitong mall. Hawak ko si Cronus, habang ang dalawa naman ay hawak ni Erwan. Siya na muna ang sasama sa atin mga anak, hanggang hindi pa ayos ang lahat. We don't need your daddy, you have Erwan. Hindi niya tayo pababayaan, kagaya ng ginawa ng daddy niyo sa inyo. Una naming pinuntahan ang gusto ni Cronus, sa isang sikat na shoe brand. Hawak-hawak ko si Cronus, habang si Elian naman ang naghahanap ng gusto ng kanyang kapatid. Nang makita niya ay bigla siyang sumigaw, kaya napatingin ang lahat sa kanya, pero mukhang wala lang sa kanya ang lahat. Kinuha niya ang sapatos, at agad na ipinahawak sa kanyang kapatid. Ang ganda kuya, sabi naman ni Cronus habang hinihimas ang sapatos. It suits for you Cronus, mas lalo kang gagwapo. Pambabala niya sa kapatid na kinatuwa naman. Lumuhod si Elian at pinasukat niya sa kapatid, at nagkasya naman. Sina Elliot at Erwan naman ay hindi ko na makita kung saan. Kinuha na ulit ni Elian ang sapatos, at binigay sa akin para mabayaran. Dala-dala ko silang dalawa papuntang cashier at binayaran. 3,500 ma'am. Ani ng cashier. Kinuha ko ang wallet sa bag ko para mabayaran iyon, kaya lang naunahan ako ni Erwan, at may isa pang sapatos na dala. Kasing laki lang iyon ng kay Cronus, kaya nagtaka ako. Para kanino yan? Tanong ko. Basta. Aniya at binayaran na rin ang sapatos ng anak ko. May sikreto talaga itong si Erwan. Okay lang kahit hindi niya sabihin, buhay niya rin yan. Matapos naming bayaran ay sabay kaming lumabas ng shop. Si Elian ang humawak ng binili ni Cronus. Habang naglalakad kami ay nahahalata ko ang pagiging malungkot ni Elliot. Binigay ko kay Erwan ang dalawa, at ako ang humawak kay Elliot. Are you okay Elliot? Tanong ko sa kanya. I'm hungry, can we eat first? Tumungo ako at sinabihan si Erwan na kakain na muna kami. Pumasok kami sa isang restaurant na si Erwan ang nag-suggest. Inalalayan niya isa-isa ang mga anak ko para makaupo. Katabi ko si Cronus, habang katabi niya ang dalawa. Erwan ordered our food, siya ang may alam nito, kaya nakakasiguro ako na masasarap din ang makakain namin dito. It's a Filipino food restaurant. While we're waiting for our food, nahila ng mata ko si Elliot na nakalagay ang ulo sa mesa. Akmang magtatanong na sana ako, nang naunahan ako ni Erwan. I'm okay tito, sagot niya. You're not? Kanina ko pa napapansin Elliot, may gusto ka ba? O ano? Birthday present. Ano gusto mo bibigay ko sa'yo? Offer ni Erwan para gumanda ang mood ni Elliot. Napaka-arte naman, pag ako napuno balik kami ng bahay ha. Kanina ko pa siya tinatanong nag-iinarte pa. Nang lumaki si Elliot parang tumitigas na ang ulo niya. Halos dalawa sila ni Elian ang matigas ang ulo. You know my daddy tito. Di ba friends kayo ni mama? Siguro naman kilala niyo siya. Elliot said while his head still on the table. Napatingin sa akin si Erwan, na para bang naghihintay ng signal mula sa akin. Umiling ako sa kanya, huwag muna sa ngayon. I really hate him. Binalik ko ang tingin kay Elliot. I know him, but hindi ko na siya nakita. Muntik na akong malagutan kay Erwan. Humugot ako ng malalim na hininga. Ano pong pangalan niya? Muli niyang tanong.
Sasagot na sana si Erwan, nang dumating ang mga waiter para sa pagkain namin. Thanks God. Sana makalimutan ni Elliot ang tanong niya kay Erwan. Nilagay na nila isa-isa ang aming mga pagkain, sa mukha pa lang ang sasarap na. Nilagyan ko ng kanin ang kanilang mga plato isa-isa. Si Erwan na rin ang nagtanong sa kanila kung ano ang gusto nilang ulam, at nilagyan na rin. Sunod kong nilagyan ng akin, at nagsimulan na kaming kumain. Tinuonan ko ng tingin si Cronus na kumakain. Kumuha ako ng kanin at sinubo iyon nang hindi tinatanggal ang tingin kay Cronus. Inayos ko rin ang kanyang pagkain, dahil nagkalat ang kanyang plato. Kahit papaano ay nasasanay na talaga siya. Alam na niya kung paano makontrol ang pagkain. Natapos kami ng pagkain, at busog na busog kaming lahat. Sunod-sunod na rin naming pinuntahan ang mga gusto nila. Pumunta rin kami sa Toy Kingdom, na halos lahat ay bilhin ni Erwan para sa mga bata. Lumabas na kami doon, baka maubos pa ang pera namin. May nakita si Erwan na isang playhouse, sinubukan niyang kumbansihin si Elliot kung papasok siya roon at maglaro. Tumango-tango naman siya, at pumasok kami doon. Dalawa lang sila ang naglaro, dahil ayaw ni Elian, hindi siya mahilig makipaglaro sa mga ganyan. Gusto niya kaming pumuntang music house. Erwan, aalis muna kami. Babalik din kami, gusto niya bumili ng gitara. Paalam ko kay Erwan na nakaupo, at pinagmamasdan ang dalawa na naglalaro. Pinayagan naman kami, at siya na raw ang bahala sa dalawa. Lumabas kami ni Elian na excited, dahil bibili kami ng kanyang gitara. Habang naglalakad kami, ay kinuwento niya sa akin ang natutunan niya sa tungkol sa gitara, nang hindi ko namalayan at may nabangga ako. Ouch! Marting sabi ng babae, napalingon ako para makapaghingi ng tawad, Jam. Si Ate Donna ang nabangga ko. Wow naman sa dinami-dami ng makakabangga, o makakasalamuha siya pa talaga. Ate, ay buhay ka pa pala. Kamusta buhay kalye? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Sino naman ang nahututan mo ng pera Jam? Malandi ka talaga kahit kailan. Sunod-sunod niyang panlalait sa akin. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap sa akin ni Elian. Tinignan ko siya at nilagay sa aking likod, dahil tinignan siya ni ate ng masama, baka ano pang gawin niya sa anak ko. Kung ako ay masasaktan niya, ano pa kaya si Elian na bata lang? Kamusta na sina mommy at daddy ate? Tanong ko sa kanya, at binaliwala ang kanyang mga masasakit na sinabi. I don't want to make a scene here, masyadong nakakalo-class, kapag pinatulan ko siya mismo dito sa pampublikong lugar. They're fine still in love with each other. Siya na ba ang bastardo mo? Aniya at tinuro ang aking anak. Hindi siya bastardo ate. Mahinahon kong sabi. Sabihin mo dyan sa anak mo, mukhang hindi na niya makikita ang tatay niya. Kita mo ta. Sabay turo niya sa kanyang tiyan na malaki, buntis si ate at natatakot akong banggitin niya kung sino ang ama. Si Zero ang tatay nito. Kaya wag na yang umasa ang bastardo mong anak. Sabay duro niya sa anak ko. Natigil ako sa kanyang sinabi, gusto kong magmura dahil sa nalaman ko, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Wala ako sa lugar, wala na kami ni Zero, kaya wala na akong dapat na pake kung sino man ang mabubuntis niya. Pinigilan ko rin sarili ko na mag-alaw si ate, dahil buntis siya. Natatakot ako baka kapag may nangyaring masama sa kanya, ay mababalik sa akin, sa anak ko. Minabuti ko na lang na magsawalang kibo. Si Elian naman ay napahigpit ang kanyang yakap sa aking likod. Elian is not dumb, I know he understands what ate said. Nilagay ko siya sa harap at niyakap niya ako, habang ang kanyang mukha ay nakatago sa aking tiyan. It's okay ate, we don't need Zero in our life. We're happy now, sana kayo rin, tayo na baby. Sabi ko at naglakad kami ni Elian, pero hinawakan ako ni ate sa siko. Jam, sinasabi ko sa iyo huwag mo na kaming gagalawin ni Zero, dahil kapag bumalik ka pa sa buhay niya, sa buhay namin. Makikita yan ng anak mo kung paano ka magdudusa. Aniya na ikinatakot ko. I just nodded and we walk away. I can feel my warm tears going out on my eyes. Kinuha ko si Elian, binuhat at niyakap siya. Don't cry mom, we don't need him. Bumalik na tayo ng Australia, kahit hindi siya nakikita ni Elliot. My son said while his small hand wiping my tears. Sinubukan kong ngumiti sa kanya.
I think that's the right thing that we should do, go back to Australia. Kapag ginawa naman namin iyon, si Elliot naman ang masasaktan. May posibilidad din na lalayo ang kanyang loob sa akin. Ayaw ko siyang ipakita sa daddy niya, baka tutuhanan ni Ate Donna ang kanyang banta, at pati mga anak ko ay madamay. Nawala ang mood ni Elian sa mga nangyari, hinhila na lang niya ako pabalik sa playhouse. Agad tinawag ni Elian ang kanyang mga kapatid para makauwi kami. Nalito naman si Elliot at maging si Erwan ganun din. Erwan asked me what happened. Hindi ako makasagot, basta lamandes na lang ang luha sa aking mata. What happened, Elian? Tanong niya kay Elian na inalalayan si Cronus na makalabas. Something happened Tito, don't cry mommy. Sagot niya at tumingin sa akin. Napatingin ako sa paligid, ang ibang mga magulang ng bata ay nakatingin na sa akin. Pinunasan ko ang aking mukha, at niyakap ko si Cronus, tsaka lumabas kaming dalawa. Sumunod naman si Erwan, na hanggang ngayon ay nalilito pa rin sa mga nangyayari. He asked me again, pero wala ako sa mood na sabihin sa kanya. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Gusto ko sampilan si Zero, gusto ko siyang saktan pagkatapos niya akong saktan, sasaktan niya ulit ako. Ang pinakamasakit bakit sa ate ko pa? Bakit siya pa? Sa dami ng babae, bakit si ate pa ang nabuntis niya? Nakasakay kami sa loob ng sasakyan ni Erwan, walang may nagsasalita. Sobrang tahimik ang loob ng sasakyan. Hindi na rin nagtangka pang magtanong ni Erwan, dahil hindi ko rin naman sinasagot. Tahimik lang siyang nagmamahino, kahit na maraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Nakarating kami sa bahay, agad akong umupo sa couch, at pinalapit ko ang tatlo sa akin. Habang si Erwan naman ay nasa kabilang upuan. Sinakop ko ang tatlo at sinabi ko sa kanila ang aking plano, na babalik na kami sa Australia sa susunod na linggo, hindi ko na kaya ang sakit. Kahit ano pang sabihin ni Elliot, hindi ko na siya pagbibigyan. Paglaki niya ko na lang sasabihin sa kanya ang lahat, kung bakit siya lumaki ng walang tatay. Mga anak, sa susunod na linggo mag-iimpake na tayo. Aalis na ulit tayo, babalik na tayo kay Mamita. She misses us kaya babalik na tayo. Mami hindi pa namin nakikita si Daddy. Pinutol ni Elliot ang pagsasalita ko. Nagulat din ako sa pagsigaw niya sa akin. Tumayo si Erwan dahil sa sinabi ko, umupo siya malapit sa amin. Ano ba ang nangyari Jam? Bakit kayo nagkaganyan ni Elian? I took a deep breath bago nagsalita. I'm doing this for good Elliot, kapag lumaki ka na doon mo na lang hanapin ang daddy mo. Aalis tayo and that's final. Mariin kong sabi sa huli. You're so selfish mommy, sigaw ni Elliot sa akin, at kumaripas ng takbo papunta sa taas. Hindi ko mapigilan ang aking maluha sa inasta ni Elliot. I don't want to hurt one of them especially Elliot. Pero idadamay sila ni ate, nagawa niya akong ilaglag dati kina mommy, alam kong kaya niya rin akong saktan, at madadami sila doon. Elian dalhin mo si Cronus sa taas, mag-uusap kami ni Tito Erwan mo. Kinuha niya si Cronus sakin, at umalis sila papunta sa taas. Erwan help me, kailangan naming umalis dito. Ayaw ko na masakit na, dumuble pa dahil sa inasta ni Elliot. I said and started to cry again. Kanina ko pa tinatanong Gemela, ano ba talaga ang nangyari? May pag-alala sa kanyang boses. Nagkita kami ni ate kanina, she's pregnant with 0 child. Tinakat niya ako na hindi ko na sila dapat pangkyuluhin dahil masaya na sila. They're having a baby, ayaw kong mawalan ng tatay ang dinadala niya. Kaya aalis na lang kami, kahit nalalayo ang loob sa akin ni Elliot. Masakit na Erwan, bakit sa ate ko pa? Magkapatid kami, tapos magkapatid din ang mga anak namin. Ayaw kong sakta ng mga anak ko Erwan. I said sabong. Mas gugustuhin mong mawala ng tatay ang mga anak mo. I can't believe you Gemela. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Ano pa bang magagawa ko? Masakit man sa akin, at sa mga anak ko gagawin ko iyon Erwan, ayaw kong makasira ng pamilya Erwan. Ayaw ko silang masira, ayaw kong mag-away ulit kami ni ate. Kahit nakakapirma ko pa lang sa kumpanya niyo, aalis na ako ipapasa ko lahat ng design at aalis na kami. Help me. Pagmamakaawa ko sa kanya. Hinhila niya ako sa batok, at dinala sa kanyang dibdib.
I was crying on his chest again. Ang kamay niya ay hinahagod ang aking likod, at pinapatahan ako sa pag-iyak. How I wish that this feeling will gone tomorrow like a magic.